Maraming pagbabago ang ating nararanasan, lalo na pagdating sa oras kung tayo ay iibig. Kayang baguhin ng pag-ibig ang iyong paniniwala, pati na rin ang sarili mong karakter. Ang ibang pagbabago ay nagdudulot ng kabutihan, ngunit may iba naman na nasisira dahil sa pag-ibig. Ikaw, ano na ba ang nagbago sa iyo mula nung umibig ka? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Emma, 29 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang fast food chain bilang isang store manager. Pagka-graduate ko pa lang sa college ay mas pinili ko ng bumukod mula sa aking mga magulang. Agad din naman po akong nakahanap ng trabaho, kaya pinayagan din nila ako na magsarili. Mama Mia, ang totoo niyan ay matagal ko na talagang plano ang bumukod. Gusto ko kasing maging malaya mula sa paghihigpit ng aking mga magulang sa akin. Bunso po ako sa aming magkakapatid, kaya ganun na lang ang paghihigpit ng mga magulang ko. Mabuti na lang talaga at napapayag ko sila sa desisyon ko na manirahang mag-isa. Mama Mia, ako din ang klase ng tao na ayaw nang dinidiktahan na kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin sa buhay ko. Alam ko naman, Mama Mia, na lahat ng paghihigpit nila noon ay para din sa ikabubuti ko. Kaya nga, pinili ko na sundin noon ang mga gusto nila. Pinili ko na sundin ang mga pangaral nila. Mama Mia, nung malaman ng mga kaibigan ko ang aking pagbukod, ay agad nila akong binansagan bilang isang strong and independent woman. Pero hindi po ako strong and independent, lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Mama Mia, aminado ako na marupok ako lalo na kung ako ay nagmamahal. Kaya kong magpatawad ng paulit-ulit para lang sa taong minamahal ko. Oo, Mama Mia, martir na kung martir, pero kaya kong magbigay ng unlimited chances sa taong mahal ko. Gaya na lang nung una kong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Rio. Si Rio ang first love ko. Nagsimula kami nung nasa third year college na ako, Mama Mia. Nagtagal ang relasyon namin ng halos 4 na taon. Mama Mia, nagkahiwalay kami dahil nalaman ko na more than friends pala sila nung pinakilala niya sa akin noon na best friend niya. Oo, Mama Mia. Ipinagpalit ako ng first love ko sa kanyang best friend. Naalala ko pa kung paano ako ka-confident na papiliin si Rio sa aming dalawa. At nung pinili niya nga ang kanyang best friend, ay agad kong pinagsisisihan ang pang-aaway ko sa kanya at ang pagpapapiling ginawa ko. Mama Mia, nakakahiyamang aminin, pero oo, nagmakaawa ako kay Rio na ako na lang ang piliin niya. Pero hindi niya ginawa. Bagkus ay pinagtabuyan at ipinahiya lang niya ako. Mama Mia, sobra akong nasaktan sa aming paghihiwalay dalawa. Masyado kong dinamdam ang ginawa niya sa akin. Lugmok na lugmok ako noon, Mama Mia. Umabot na nga ako sa punto na umiinom na ako gabi-gabi para lang makalimutan kahit sandali ang sakit na idinulot sa akin ng paghihiwalay naming dalawa ni Rio. Mama Mia, umaasa ako noon na sa pamamagitan ng alak ay tuluyan ding maghihilom ang puso kong sugatan. At habang nasa kalagitnaan ako ng aking pag-move on, ay nakilala ko ang lalaking nagturo sa akin
para magmahal ulit. Ang lalaking nagpakita sa akin na pwede ko siyang pagkatiwalaan dahil hindi siya katulad ng first love ko. Nasa isang karaoke bar kami noon ng aking mga kaibigan upang magwalwal at tulungan akong unti-unting hilumin ang sugat sa puso ko. At doon ko nga nakilala si Julius. Kakalapag pa lang ng order naming alak nung biglang may lalaking umakyat sa stage upang makijam sa bandang tumutugtog. Nung una, Mama Mia, ay hindi ko ito pinapansin dahil ang focus ko lang naman nung gabing yon ay ang magsaya at magpakalasing. Nakita ko kasi ang butihin kong ex-boyfriend kasama yung kaibigan niya, Mama Mia. Yung best friend niya na ipinalit niya sa akin. Kaya naman, ang akala ko ay nakaka-move on na ako, ay bumalik na naman ako sa ground zero, Mama Mia. Muling bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman ko dahil nakita ko nung araw na yon, si Rio. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong alak nung marinig kong magsalita ang lalaki na ang kanyang aawitin ay para sa babaeng naka-red dress. Mama Mia, napatingin ako sa stage upang tingnan kung kilala ko ba ang lalaking nagsasalita. Pero siguradong sigurado ako na ngayon ko lang siya nakita sa tanang buhay ko, Mama Mia. Nag-umpisa siyang kumanta at aaminin ko na hindi lang boses niyang maganda kundi pati ang tindig niya. Gwapo siya at matangkad din. Nung matapos siyang kumanta ay agad siyang lumapit sa pwesto namin upang magpakilala. Ayoko pa nga sanang ibigay ang totoo kong pangalan. Kaso itong mga kaibigan ko ang nagtulak sa akin para kausapin siya. Nagpakilala lang ito sa akin, Mama Mia, bago bumalik sa mga kaibigan niya. Julius daw ang pangalan niya, Mama Mia. At sinabi pa nito na sana ay wala raw akong boyfriend. Mabilis namang sumagot ang mga kaibigan ko na wala akong boyfriend dahil kaka-break ko lang. Ngumiti naman siya at bago tuluyang bumalik sa pwesto nila ay binigyan pa ako ng isang kindat. Noong gabing yun, Mama Mia, ay nilibre niya kami ng alak na aming iniinom. Nauna silang umalis ng grupo niya pero bago siya umalis ay binigay niya sa akin ang isang papel na nakasulat doon ang kanyang cellphone number. Sabay sabi na kung gusto ko pa raw siyang makilala pa ay tawagan ko lang daw ang numero na nasa papel. Kinilig at nagtitilian ang aking mga kaibigan. Ako na nga lang ang nahihiya sa mga inaasal nila nung gabing yun. Umuwi ako noon, Mama Mia, na may konting ngiti sa aking mga labi. Hindi ko na nga maalala na nagkita pala kami nung umaga ng ex-boyfriend ko. Hawak-hawak ko pa din ang papel na binigay niya sa akin. Nagdadalawang isip ako kung tatawagan ko ba siya. Natatakot kasi ako, Mama Mia, dahil kilala ko ang sarili ko. Madali akong ma-fall, lalo pa kung makikita ko na swak ang personalidad naming dalawa. Pero dahil hindi naman ako makatulog noon, Mama Mia, sa kakaisip, ay nagdesisyon na lang ako na tawagan ang numero na nasa papel. Tinext ko muna ito dahil baka hindi naman totoo ang numero na binigay niya. Mama Mia, ilang segundo mula nung masend ko ang text ko sa kanya ay bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Kaagad ko naman yung sinagot. Nag-usap kami buong magdamag, Mama Mia, at sa totoo lang ay hindi ako inantok dahil hindi siya nakakasawang kausap. Hindi siya nakakabore. Kung ano-ano lang ang napag-usapan naming dalawa pero ewan ko ba talaga, Mama Mia. Nag-e-enjoy akong kausap siya dahil masarap siyang kakwentuhan. Simula nga noon ay naging madalas na ang pag-uusap namin at umabot na nga na nag-aya siya sa akin na magkape kaming dalawa.
Alam ko na naman ang style na yun, Mama Mia. Pero pumayag pa rin ako dahil interesado ako kung saan kami dadalhin ng aming nasimulan. Iniisip ko din noon na panahon na siguro para makakilala ako ng mga bagong tao sa buhay ko. Wala na din namang masama dahil single na naman ako. Mama Mia, dinala niya ako sa cafe ng kanyang kaibigan. Sakto din at nandun ang mga ito kaya agad na niya akong ipinakilala. At katulad niya ay masarap ding kausap ang mga kaibigan niya, Mama Mia. Nagkaroon tuloy ako ng mga panibagong pananaw sa buhay ko nang dahil sa kanila. Naging malapit din kami sa isa't isa ni Julius. Sa madaling salita, Mama Mia, ay naging matalik ko siyang kaibigan. Naging hingahan ko siya sa tuwing ako ay stress sa trabaho. Naging sumbungan ko siya sa aking mga hinanakit at sa aking mga problema. At naging ganun din naman siya sa akin. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay naggulat ako dahil bigla na lang niyang hiningi ang permiso ko para manligaw siya sa akin. Mama Mia, sa tingin ko naman ay nakikilala ko na siya ng husto at nakikita ko naman na mabuti siyang tao. Kaya pinayagan ko siya sa hiningi niyang permisong panliligaw. Pero binalaan ko din siya, Mama Mia. Sinabi ko na hindi pa ako sigurado kung handa na ba akong magpapasok muli ng tao sa buhay ko. Dahil ang akala ko at ang tingin ko, Mama Mia, ay nasa healing process pa rin ako. Hindi naman siya nagreklamo, Mama Mia. At sa totoo lang ay mas naging sweet pa nga siya sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, ay susubukan niya raw na hilumin ang sugatan kong puso. At hindi nagtagal ay naramdaman ko naman na okay na ako. Na nakamove on na ako mula sa pananakit na ginawa ni Rio sa akin. Kaya naman sinagot ko rin si Julius. Sobrang saya no ni Julius dahil nagtagumpay siya na paibigin ako. Mama Mia, naging maayos ang relasyon naming dalawa dahil pinatunayan niya sa akin na hindi siya katulad ng ibang lalaki. Hindi siya magaling lang sa umpisa. Dahil kahit noong naging kami na ay patuloy pa rin siya sa pagpaparamdam sa akin kung gaano niya ako pinapahalagahan. In short, Mama Mia, ay patuloy pa rin siyang nanliligaw sa akin kahit kami ng dalawa. Naging consistent siya sa pagpaparamdam sa akin na ako ay kanyang minamahal. Mama Mia, si Julius ang dahilan kaya napatunayan ko sa sarili ko na naka-move on na nga ako mula kay Rio. Masasabi kong sobrang healthy ng relationship naming dalawa. Hindi ako kailanman binigyan ni Julius ng dahilan para magduda sa kanya at sa kanyang intensyon. Mama Mia, hindi ko pa nga pala nasasabi na mas matanda sa akin ng 5 years itong si Julius. At tulad ko ay nakabukod na rin siya mula sa puder ng kanyang mga magulang. Kaya siguro nagsuwak kaming dalawa ay dahil pareho kaming independent. May sarili na po siyang condo unit. Habang ako naman, Mama Mia, ay nagre-renta pa rin pero sarili ko namang pera ang ginagastos ko doon. Hindi na din naman kami mga bata noon, Mama Mia. Kaya hindi na rin naging issue sa akin na may nangyayari sa aming dalawa ni Julius. Sa totoo lang, Mama Mia, ay simula nga nung may mangyari sa amin ay naramdaman kong mas naging malalim ang pag-ibig na nararamdaman namin para sa isa't isa. Mama Mia, ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang masayang pagmamahala namin ni Julius. Pero nagsimula siyang naging matamlay sa akin, Mama Mia. May mga oras na para bang nawawala siya sa kanyang sarili.
At kung tinatanong ko kung may problema ba siya, ang sabi niya ay wala naman. Nung una ay hindi pa niya sinasabi. Lagi niyang dinadahilan sa akin na baka napapagod lang siya sa trabaho. Sabi niya wala lang daw yun at kayang-kaya niya naman. Pero Mama Mia, dahil sa pangungulit ko ay bumigay din siya. Ang sabi niya noon ay nangangailangan siya ng pera pambayad doon sa inutang nila para sa operasyon ng kanyang ama. Naaawa ako sa boyfriend ko, Mama Mia. Kaya naman nag-offer ako sa kanya na galawin na lang ang savings ko. Tutal ay wala pa naman akong paggagamitan noon. Pero hindi siya pumayag. Dahil ang sabi niya, Mama Mia, ay may nahanap na raw siyang solusyon sa kanyang problema. Mama Mia, ibebenta niya ang kanyang condo unit upang yun ang gawing pambayad sa pagkakasakit ng kanyang ama. Tapos ang sabi niya, hahanap na lang daw siya ng maliit na apartment na lilipatan niya. Nag-offer na lang ako na makitira siya sa apartment ko kahit pansamantala lang. Dahil ayaw naman niya na magpautang ako sa kanya ng pera. Nagliwanag ang mukha niya sa iminungkahi ko, Mama Mia. Habang ako naman ay nakangiti lang dahil alam ko na papayag ang boyfriend ko sa suggestion ko sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, lumipat nga si Julius sa apartment ko. Naging masaya naman ako sa aking desisyon dahil at least may kahati na ako sa gastusin. Tulad na lamang ng renta, bills at syempre mga pang-groceries. Pumayag naman po sa setup si Julius at nangako din siya na kahit magkasama na kami ay rerespetuhin pa rin daw niya ang aking personal space. Kilalang kilala niya talaga ako. May ugali kasi ako minsan, Mama Mia, na gusto kong mapag-isa, lalo na kung may gusto akong pag-isipan na mga bagay. Tinupad naman ni Julius ang kanyang sinabi sa akin. Mama Mia, nung nalaman ng aking mga kaibigan ang naging desisyon ko na patirahin si Julius sa apartment ko, ay nagulat ang mga ito. Ang sabi pa nila ay nasaan daw yung kaibigan nila na ayaw ng may kasama sa bahay. Asa na raw yung kaibigan nilang maprinsipyo? Mama Mia, iba pala talaga ang nagagawa ng sobrang pagmamahal. Dahil nagagawa mong baguhin ang mga nakasanayan mo, pati na rin ang mga bagay na pinaniniwalaan mo. Pinagtawanan ko na lang sila, Mama Mia, dahil sa pagiging OA nila. Pero hindi ko malilimutan ang sinabi ng isa kong kaibigan, Mama Mia. O ha? Ngayong magkasama na kayo sa iisang bubong, tandaan mo na pwedeng mas mapadalas na ang pag-aaway ninyong dalawa. Dahil araw-araw at halos oras-oras na kayong magkasama. Agad ko naman siyang kinontra noon at sinabi kong malabong mangyari yon. Dahil sobrang bait ng boyfriend ko. Sa katunayan nga ay hindi lang siya mabait at hindi lang siya masipag sa trabaho, kundi pati na rin sa mga gawaing bahay. Kaya malabo ang sinasabi nilang mag-aaway kami. Mama Mia, malakas na tawa ang isinukli sa akin ng aking mga kaibigan. Kung umasta daw ako ay parang unang beses kong nagkaroon ng boyfriend. Dahil labis-labis akong in love at kung maipagtanggol ko ang boyfriend ko ay wagas. Dapat daw alalahanin ko na ngayon na hindi ko pa lubusang kilala si Julius. Na ngayong magkasama na kami sa iisang bubong ay dito pa mag-uumpisa ang totoong pagkilala ko sa kanya. Ngayong magkasama na daw kami ay sigurado daw na may malalaman akong mga bagay na hindi ko pa alam noon tungkol sa boyfriend ko. Hindi ko na sila kinontra pa, Mama Mia, upang hindi na mauwi sa matinding diskusyon ang pag-uusap namin. Kahit ang katotohanan ay gusto ko talagang sabihin sa kanila na wala silang alam sa mga buhay namin.
Hindi nila kilala si Julius gaya ng pagkakilala ko sa kanya. Mama Mia, totoo naman. Hindi ko talaga naisip noon na darating kami ni Julius sa stage na mag-aaway kami kahit sa mga mumunting bagay lang. Pero tama nga ang mga kaibigan ko. Mama Mia, lahat ng relasyon ay dadaan sa matitinding pagsubok at matitinding pag-aaway. Dahil 4 na buwan matapos siyang tumira sa apartment ko, ay napapansin ko ang unti-unting pagbabago ng ugali ni Julius. Mama Mia, kung noon ay mahaba ang kanyang pasensya, ngayon ay bigla na lang siyang nagagalit sa akin kahit sa mga maliliit na bagay lang. At kung dati ay hindi naman issue sa kanyang pananamit at pag-a-apply ko ng makeup sa tuwing lalabas kami, ngayon ay isa na yon sa madalas naming pagtalunang dalawa. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit, pero umabot kami sa time na halos lahat ng gawin ko ay minamasama niya. Ginagawan niya ng dahilan. Mama Mia, pati nga ang paglalambing ko sa kanya ay tinatanggihan na niya. Sinasabi niya na masyado raw akong clingy, o di naman kaya ay nagdadahilan siya na wala siya sa mood kaya pabayaan ko raw siya. Minsan ko na ding sinabi sa kanya na nasasaktan na ako sa mga sinasabi at ginagawa niya sa akin. Pero ang lubos kong ipinagtataka, Mama Mia, kung noon ay importante sa kanya ang nararamdaman ko, ngayong sinabi ko sa kanya na nasasaktan ako, ay pinagtawanan niya lang ako at sinabing ang drama-drama ko daw. Mama Mia, dahil sa mga pinagsasabi at pinagagawa sa akin ni Julius, ay hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung may nagawa ba akong mali sa relasyon namin. Sa tuwing tinatanong ko naman siya kung may problema kaming dalawa, ang lagi niyang sinasabi ay wala naman daw. Mama Mia, gusto kong ipamukha sa kanya na ang laki-laki na ng pinagbago niya. Gusto kong itanong sa kanya kung nasaan na ang Julius na una kong minahal. Nasaan na yung Julius na gagawin ng lahat, wag ko lang maramdaman na hindi ako importante at hindi ako mahal. Napapaisip na nga ako, Mama Mia, sino ba talaga ang totoong Julius? Yun bang lalaki na mapagmahal at minahal ko? O ito bang Julius na kasama ko na mainitin ang ulo at palaging galit at walang pasensya sa akin? Natatakot ako, Mama Mia, dahil ang pakiramdam ko ay malapit nang masira ang pagsasama naming dalawa. Nag-e-imagine pa naman ako na para kaming mag-asawa na nagtutulungan sa gastusin pati na rin sa lahat ng gawain sa bahay. Pero tama nga pala, ilusyon lang ang lahat ng yon at imagination lang. Dahil hindi naman kami kasal para tawaging mag-asawa. Mama Mia, dumating ang aming 2nd year anniversary. Doon ay naglakas loob ako na kausapin si Julius ng masinsinan. Gusto ko na kasing bumalik kami sa dati. Puno ng pag-asa ang puso ko noon na maayos namin ang aming relasyon bago pa dumating ang aming anniversary. Mama Mia, parang basong nabasag ang puso ko nung sinabi sa akin ni Julius ang totoong dahilan ng kanyang pagbabago. May iba na raw siyang nagugustuhan. At sa katunayan, Mama Mia, ay nag-umpisa na raw siyang ligawan ito. Hindi na raw niya ako mahal at nakiusap pa siya sa akin na sana ay wag ko na raw siyang pahirapan pa at palayain ko na siya sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay nakiusap at nagmakaawa pa ako sa kanya na bigyan niya ulit ng pagkakataon ang aming relasyon. Pero mariin siyang tumanggi, Mama Mia. Dahil ang sabi niya, hindi naman daw ito padalos-dalos na desisyon.
Ilang buwan na rin daw niyang pinag-isipan ang lahat ng ito. Kaya nga daw niya ginagawa ang mga bagay na yon ay upang ako na mismo ang makipaghiwalay sa kanya. Mama Mia, nung tiningnan ko siya sa kanyang mga mata ay nakita ko kung gaano siya kadeterminado at kaseryoso sa kanyang pakikipaghiwalay sa akin. Kaya kahit masakit man, ay pinili ko na lang siyang palayain. Kinabukasan noon, Mama Mia, ay umalis na agad sa apartment ko si Julius, dala ang lahat ng mga gamit niya. Hindi ko alam noon kung papaanong magsisimulang muli. Mas masakit ang paghihiwalay namin kumpara sa paghihiwalay ko noon kay Rio. Mas naging malalim kasi ang pagmamahal ko kay Julius kumpara doon sa first love ko. Siya lang din po ang nakikita kong makakasama ko sa habang buhay. Kaya para talaga akong nawasak ng ilang daang beses nung iniwanan niya ako. Bumalik ako sa paglalasing para makalimot. At sa tuwing hindi ako nasasamahan ng aking mga kaibigan ay nagkukulong na lang ako sa apartment habang umiinom ng mag-isa at umiiyak at sumisigaw sa sobrang sakit. Akala ko talaga, Mama Mia, yun na ang tatapusan ng aming pagmamahalan. Akala ko talaga ay wala ng part 2 sa relasyon naming dalawa ni Julius. Pero nagulat na lang ako ng isang araw pagka-uwi ko sa aking apartment ay nadatnan ko si Julius sa loob, dala-dala ang mga gamit niya. Sorry ha, pumasok na ako. Hindi ko pala nasoli sa'yo yung duplicate ng susi. Sabi niya habang nakangiti. Mama Mia, nabigla ako. Pero nagawa ko pa rin itanong sa kanya kung ano ang ibig niyang ipahiwatig sa kanyang pagbabalik. Bakit dala niya ang mga gamit niya? Balak ba niyang tumira ulit sa bahay ko? Agad naman siyang sumagot ng oo kung papayag ka. At saka babe, gusto ko din sanang makipagbalikan sa'yo. Dagdag pa niya, Mama Mia. At dahil nakita niya ang pagkunot ng noo ko ay pinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag. Itinigil na daw niya ang panliligaw niya sa babaeng yon dahil binasted daw siya nito. At naiisip din daw niya na wala ng ibang babaeng magmamahal sa kanya ng sobra katulad na lang ng pagmamahal na ibinigay ko. Mama Mia, ako naman itong si tanga. Imbis na magalit dahil second choice lang ako, ay natuwa pa ako dahil bumalik sa buhay ko si Julius. At naniwala na naman ako sa mga sinambit niya. Hindi naman kami kaagad nagkabalikan, Mama Mia. Dahil humingi naman ako ng panahon sa kanya para pag-isipan pa ang aking desisyon. Mama Mia, sobrang galit na galit din sa akin ang mga kaibigan ko nung malaman nila na doon na ulit titira si Julius sa apartment ko. Sabi pa nila ay sobrang tanga ko na raw kung makikipagbalikan pa ako sa kanya matapos ng panlolokong ginawa nito sa akin. Pero Mama Mia, tanga nga siguro talaga ang taong labis-labis na nagmamahal. Dahil kahit tutol ang lahat, Mama Mia, ay nakipagbalikan ako kay Julius. Dahil sa loob-loob ko ay nakikita ko naman ang pagsisisi niya. Nakita ko na doble ang effort niya ngayon kaysa sa dati. Palagi niya akong pinagsasabihan, Mama Mia, na nagsisisi raw talaga siya sa mga nagawa niya. Pinagsisilbihan niya ako sa bahay, pati na rin sa kama. Oo, Mama Mia. Ngayong second chance na binigay ko kay Julius ay mas naging aktibo kaming dalawa sa sex. Okay lang naman sa akin lalo na at ilang buwan din po kaming nagkahiwalay. Kaya naman pinaramdam ko sa kanya, Mama Mia, na miss ko talaga siya. At dahil doon ay naging maayos ulit ang relasyon naming dalawa ni Julius. Gaya ng dati ay hati pa rin kami sa lahat ng gastos sa bahay. Mama Mia, sobra ang kasiyahan ko noong mapagtanto ko na 2 linggo na akong delayed.
sa monthly period ko. Agad akong bumili ng pregnancy test kit at noon nga ay nakumpirma ko, Mama Mia, na nagdadalang tao na ako. Sobrang excited ako noon kaya agad kong ipinakita kay Julius ang pregnancy test kit sa kanya. Mama Mia, masaya ako dahil natuwa si Julius sa aking ibinalita sa kanya. Dahil sa totoo lang ay matagal na rin naming napag-usapan na bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya naman sa tuwing nagtatalik kaming dalawa ay hindi talaga kami gumagamit ng kahit na anumang proteksyon. Agad po naming ibinahagi sa aming mga pamilya ang tungkol sa pagdadalang tao ko. At ang agad na tanong ng mga magulang ko ay kung kailan raw kami magpapakasal dalawa ni Julius. Sinabi ko na lang na hihintayin po muna namin na lumabas ang anak namin dahil kulang pa naman din ang aming ipon para magpakasal kaagad. Mas importante kasi ang panganganak ko kaya yun muna ang aming gagawing priority. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at naiintindihan ako ng mga magulang ko. Laking tuwa ko na suportado ng kapatid ko ang aking desisyon. Mama Mia, mula nang malaman namin na nagdadalang tao ako ay naging mas maingat sa akin si Julius. Naging doble ang pag-aalaga niya sa akin ngayon. Wala kaming naging problema hanggang sa maipanganak ko na ang aming anak na pinangalanan naming Lucas. Akala ko nga, Mama Mia, ay magpapakasal na kaming dalawa ni Julius sa oras na ligtas kong maipanganak ang anak naming dalawa. Pero nagkamali ako. Dahil umabot na lang ng 10 buwan ay hindi ko na ulit narinig mula sa mga labi ni Julius ang salitang kasal. Napapansin ko, Mama Mia, na parang may nagbago na naman sa kanya. Sa tuwing kumakain kaming dalawa ay laging nasa tabi niya ang kanyang cellphone habang nakataob ito. At minsan ko din siyang nahuli na may ka-text pero nung lumapit ako ay agad niyang ipinasok ang cellphone niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Mama Mia, kinakabahan ako dahil ganito din nag-umpisa yung unang beses na niloko ako ni Julius. Gusto ko sana siyang kumprontahin. Pero dahil wala pa naman akong ebidensya, Mama Mia, ay pinili ko na lang ang manahimik. Hanggang sa isang gabi ay umuwi si Julius sa bahay namin na lasing na lasing. Galing po kasi siya sa birthday ng kanyang kaibigan. At ang sabi niya, nagkayayaan daw silang mag-inuman. Mama Mia, yun ang nakita kong oportunidad upang buksan ang kanyang cellphone. Siguro, Mama Mia, dahil sa sobrang kalasingan niya ay tulog na tulog siya kaya hindi niya napansin na kinuha ko ang cellphone niya at itinapat ko ang hintuturo niya sa fingerprint recognition. At nung nabuksan ko na nga ang cellphone ng boyfriend ko, Mama Mia, ay nanlumo ako sa aking nakita. May 3 babae siyang ka-chat sa messenger at pawang babe ang tawag niya sa mga ito. Kahit masakit ay binasa ko isa-isa ang mga conversations nila. At base sa palitan nila ng mga salita ay sigurado ako na 2 sa babaeng yon ay girlfriend na niya. Hindi lang doon natapos, Mama Mia, dahil may nakita pa akong 2 dating app na naka-install sa cellphone ni Julius. Mama Mia, dahil sa natuklasan ko ay iyak ako ng iyak hanggang sa sumapit na ang umaga. Nagmumugto na ang mga mata ko kinabukasan. Agad namang nag-alala si Julius sa akin nung makita niya ang itsura ko. Nagtatanong siya kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na may napanood akong K-drama. At sa K-drama na yun ay paulit-ulit na niloloko nung lalaki ang kanyang asawa. Sinadya ko yung sabihin, Mama Mia, upang makita ko ang reaksyon niya. Pero sobrang bilib ako kay Julius. Dahil ni wala akong nakitang kahit katiting na kaba sa kanyang mga mata.
ganun ba talaga siya kagaling magsinungaling? Na kahit patungkol sa kanya ang kinukwento ko ay parang wala rang sa kanya, Mama Mia? Kaya naman tinitigan ko ang taong niloloko ako sa mata. Alam ko, Mama Mia, na dapat nung araw na yon ay pinalayas ko na si Julius. Pero hindi ko magawa dahil bukod sa mahal ko siya ay iniisip ko na ngayon ang anak naming dalawa. Dahil maaaring hindi nga mabuting partner si Julius sa akin. Pero alam ko naman at nakikita ko naman na mabuti siyang ama. Kaya nanatili akong tahimik sa aking mga nalaman, Mama Mia. Dahil ang buong akala ko ay makakalimutan ko din ang aking mga natuklasan. Pero nagkamali ako. Dahil kahit ilang beses akong pumikit at matulog, ay ilang ulit din na paulit-ulit pumapasok sa isipan ko ang mga malalanding usapan nila ng mga babae niya. Sobra akong nasaktan, Mama Mia. At wala akong ibang mapagsabihan dahil sigurado ako na kapag nalaman ng mga kaibigan ko, ay sila pa mismo ang magpapalayas kay Julius mula sa apartment ko. Hindi ko rin masabi sa pamilya ko, Mama Mia, dahil sigurado ako na ganun din ang gagawin nila. Mama Mia, upang makatakas kahit sandali sa problema ay pinasyal ko ang anak namin sa bahay ng parents ko. Doon lang kasi ako nakakaramdam ng kapayapaan ng loob. Minsan ay sumasama si Julius pero madalas ay hindi. Madami siyang ibinibigay na dahilan tulad na lang isang araw, ang sabi niya ay hindi siya makakasama dahil may tatapusin daw siya sa kaniyang trabaho. Pero pagka-uwi ko ng apartment, Mama Mia, ay wala na ang mga gamit ni Julius. Kinabahan ako sa posibilidad na iniwanan na naman niya ako. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Dahil nakita ko sa sulat na iniwanan niya ang paghingi niya ng tawad sa akin. Aalis na daw siya dahil kailangan daw niyang hanapin ang tunay na kaligayahan na gusto niya. Hindi na daw kasi siya maligaya sa piling ko, Mama Mia. Mama Mia, alam ko naman na niloloko lang niya ako, pero sobra pa rin akong nasaktan sa ginawa niyang paglisan. Ang katotohanan ay umaasa pa rin ako na babalikan niya. Pero lumipas na lang ang ilang buwan ay walang Julius na nagpakita ulit sa akin. Upang makamove on ay pinili kong bumalik na lang sa bahay namin. Ginawa ko din yun para sa anak ko. Wala kasi talaga akong mapagkakatiwala ang ibang tao na pwedeng mag-alaga kay Baby Lucas. Mama Mia, lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa naging taon na. Natanggap ko na rin na wala na talaga siguro si Julius sa buhay naming mag-ina. At dahil may anak na ako na umaasa sa akin, Mama Mia, kaya hindi ako nagpatalo sa sakit at pighati na idinulot ng panloloko at pangiiwan sa akin ni Julius. Bumangon ako at ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Hanggang isang araw ay bigla na lang nagpadala ng bulaklak sa akin, Mama Mia. Isang lalaking ayaw ko na sanang makita pa. Isang lalaking napakakapalang mukha dahil patapos akong paulit-ulit na lukuhin, ay may gana pa siyang magpakita ulit sa akin at magpadala pa ng mga bulaklak. Mama Mia, si Julius ang nagpadala ng mga bulaklak na may nakanote na makikipagkita daw siya sa paborito naming restaurant. Alam kong hindi na dapat ako pumunta. Pero Mama Mia, itong tanga kong puso ay gusto pa ring marinig ang mga paliwanag niya. At nung makita ko siya ay wala nga siyang ipinagbago. Gwapo pa rin siya at magaling pa ring magsalita. Ang sabi niya, Mama Mia, ay gusto niya daw sanang magsimula kami ulit. Mama Mia, ay pinangako sa akin ni Julius na magbabago na siya. Inalok pa niya ako ng kasal at ang sabi niya ay nag-mature na raw siya at hindi na siya uulit sa mga kasalanang ginawa niya sa akin.
Mama Mia, kung si Julius ay walang pinagbago, well ako marami. Kaya tinanggihan ko ang alok niyang kasal. Sinabi ko sa kanya na dahil sa tagal niyang nawala ay natanggap ko na hindi talaga kami para sa isa't isa. At pati ang nararamdaman ko sa kanya ay nawala na rin. Namilit pa siya, Mama Mia, pero pinanindigan kong iba na ako. Hindi na ako ang dating Emma na madaling madala sa mga malalambing niyang salita. Ang dating Emma na napakarupok, mahawakan lang saglit ay magkakandara pa nang bumalik sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na pwede niyang dalawin ang anak namin pero hanggang doon na lang yun. Mama Mia, magsisinungaling ako sa iyo kung sasabihin ko na hindi ko naisip na buuin ulit ang pamilya namin. Pero naisip ko rin, Mama Mia, na mahirap kung makukulong ako sa isang lalaki na wala nang ibang ginawa kundi lokohin at saktan ako. Sa isang lalaking alam kong magaling na magaling magsinungaling. Mama Mia, sa ngayon ay single pa rin ako. Kasama ko ang anak kong si Lucas. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung may dadating pa bang lalaki na magmamahal sa akin ng tunay at tatanggapin ang lahat ng mga nakaraan ko, pati na rin ang anak ko. Pero kung wala naman ay okay lang sa akin. Sapat na sa akin si Baby Lucas. Sa kanya ko na lang ibubuhos lahat ng pagmamahal na meron ako. Mama Mia, naputol na rin ang komunikasyon namin ni Julius. Hindi rin siya nagpapadala ng sustento sa baby namin. Kaya hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa kanya. Pero kung nasaan man siya ngayon, ang hangad ko, Mama Mia, ay makuha na niya ang deserving niyang buhay. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Emma. Maraming mga babae ang katulad ni Emma. Mga babaeng handang magtiis alang-alang sa pagmamahal. Actually, hindi lang babae. Maraming tao ang handang magpakatanga at magpakarupok makasama lang ang mga taong minamahal nila. Marami sa atin ang nagbubulag-bulagan sa tunay na intensyon ng mga taong minamahal natin. Alam naman natin na hindi sila nararapat sa atin. Alam naman natin na may mga red flags at may mga pagkakamali sila na dapat sana ay hinaharap natin. Pero dahil sa takot nating mawala sila sa ating piling, ay pinipili nating wag itong tingnan at baliwalain. Sana wag tayong dumating sa punto na kahit ang mga maling paulit-ulit na ginagawa sa atin ng taong mahal natin, ay ginagawa natin ng mga alibis na tayo na mismo ang gumagawa ng rason para sa kanila. Tayo na mismo ang nagja-justify ng mga ginagawang mali nila para sa atin. Sana kahit magmamahal tayo, wag nating kalimutang buksan ang ating mga mata at ang ating isipan sa mga bagay na pwedeng magpakilala sa atin sa tunay na intensyon ng mga taong ating minamahal. Maraming salamat, Emma, sa pagbabahagi mo ng kwento mo dito sa ating programa. At kung tulad ka ni Emma na may sariling kwento ng buhay na nais mong ibahagi sa ating mga manonood, sana wag ho kayong mag-atubiling mag-email sa akin, mamamia.cdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. Ako pong muli si Mama Mia na lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat.